Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Hayo na po at ating pasimulan ang pagpupuri natin sa banal, sakdal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Una po nating awitin ang bilang 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabagat pag-usig. Ito ang ganting pala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan maging sa sala. Dagling umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, naawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis.
Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid. Umaasang galakang bungang kapalit. Sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhing lahat ng banal sa langit. Sa langit pawangawit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Purihin ang banal at malinis na pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Numero 50 sa ating mga imno, ang atin pong susunod na aawitin. Pag-asa ko'y matibay kay Hesukristo'ng saligan, pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Hindi ako matitinag sa pag-asa kong matatag. Alot bagyong malalakas, di ako mababagabag. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na banal, pagkat siya ang saligan. Wala akong pagkatakot sa kamatayan at sa lot. Alot ba yang patnugot nasa akin ay kukukot. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na banal, pagkat siya ang saligan. Si Jesus ang pag-asa ko, maging sa buhay na ito. Sama
balahibo ng tukso. Siya ang aking saklolo, ang pag-asa ko ay matibay kay Kristo Jesus na banal, pagkat siya ang saligan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka po sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Tunay na napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Ngunit ikaw po ay Diyos, pinakabanayad ka po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo rin, tinawag mo ang aming ama at ang aming ina. Inilagay mo po sa iyong banal na katawan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran ng buong puso, buong isip at ng kanilang buong buhay, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po muli kaming lahat, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Una po dito sa iyong munting bahay, dalanginan, at sa bawat tahanan ng lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa mga lalaki at mga babae na araw-araw po tinatawag mo. Inilalagay mo rin po silang lahat sa iyong banal na kawan, itinuturing mo po na ating mga kaibigan, na nakikinig po at nakikipag-aral ng iyong banal na ebanghelyo, na ikinakalat po ng iyong mga walang kabuluhan at mga hamak mong mga alipin dito po sa buong sanglibutan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Maraming araw ang pinalipas mo po sa aming lahat. Hindi mo po kami pinabayaan, pinakain, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan, maging ang aming mga sariling kabiyak ng puso, lahat po ng aming mga minamahal sa buhay, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, 10 ng aming mga kamag-anakan sa laman. Ama naming Diyos, higit sa lahat, maraming salamat po. Hindi mo kami pinababayaan, pinakakain mo kami, binubusog ng iyong mga aral, ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati namin ang kagalang-galang mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Sa araw at sa oras na ito, Panginoon, bagaman malalayo kami sa pangangatawan sa isa't isa, nagkakaisa po ang aming puso, ang aming mga kaluluwa at ang aming mga espiritu sa iyo pong banal na pangalang Kristo Jesus, at idinadalangin po namin sa iyo at ipinakikiusap na kung kami po'y nangagkasala, nakagawa ng mga sari-saring mga kalikuan sa mga nakalipas na mga araw,
Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, sinasampalatayanan po namin, Ikaw ang muling magtuturo sa aming lahat. Kakasangkapanin mo po lamang at gagabayan ang iyong hamak na alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso. Linisin mo nawa ang kanyang mga kalooban. Ilagay mo po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo sa kanyang bibig, ang iyong mga banal at dalisay mong mga aral, at wala po sana siyang maituro, masalita sa aming mga kalagitnaan, kung hindi ang iyong mga banal na katotohanan lamang, kung papaano sa langit, kung ano ang iyong banal na kalooban. Ito po ang aming mapakinggan, maisakabuhayan, magampanan namin, at kami makapagtipon ng maraming gawang kabanalan hanggang sa ikalawang pagparito mo po, na kung saan kami nagsisisampalatayang, kung kami magtatagumpay at magtitiis sa paglilingkod sa iyo, Amang Banal, papapasukin mo po kaming lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, dumadalangin po kami sa iyo na kung sino po sa aming lahat, una na nga sa lahat ng aming mga kaibigan, ang dinadalaw mo at pinagkakalooban ng sari-saring mga karamdaman at mga suliranin sa buhay at ng sari-saring mga kahirapan, dadalawin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hihipuin mo po ang aming pangangatawan habang kami nakikinig ng iyong banal na aral. Pagagalingin mo po, palalakasin mo po kaming lahat, at pagbubuksan mo pa kami sa araw-araw ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Una na nga po sa lahat, ang sa amin ay patuloy nang nagsisitanda, nanghihina, at nalalaman po naming malapit na rin ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga higaan, katulad po ng iyong walang kabuluhang alipin, ng aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, gayon din po si kapatid na Mercedita at si kapatid na Mirna. Amang Banal, dumadalangin kami sa iyo't sumasamo na hindi mo po kami pagkakaitan ng iyong makapangyarihang kamay, at habang kami po'y nakikinig, Amang Banal, patuloy mo sanang linisin ang aming mga puso't kalooban, at hindi po lamang kami, Panginoon, kundi maging ang aming mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, isinasamo namin, idinadalangin, ipagkakaloob mo po sa amin sa pangalan mong Diyos Kristo Hesus, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan at mga iginagalang po namin na mga tagapakinig, anyayahan na po natin ang lahat ng ating mga kasangbahay, ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, at kung meron po tayong panauhin ng mga kamag-anak o mga kaibigan, anyayahan po natin sila na makipag-aral at makinig sa banal na paksa na nais po ng Diyos na ating maipahayag o maipaabot sa lahat ng mga tao, kumbaga maaari. Charity begins at home. Ang pagliligtas po, ang pag-ibig ng Diyos, kinakailangan po magpapasimula sa loob po muna ng ating mga tahanan. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia o ang ating mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa aklat ng Ebanghelistang si Lucas sa kanya pong pangkat ika-4 at talatang ika-24. Unahin po natin sa Bibliang King James Version na pinanggalingan po ng orihinal na Tagalog. Chapter 4 and the verses 24 of Luke. And he said, Verily, I say unto you, no prophet is accepted in his own country. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa Tagalog, walang propeta na kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Wala daw pong propeta
na kinalulugdan o tinatanggap sa kanyang bayan na pinanggalingan. At dito po ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang bayan na kanyang pinatutungkulan na kanyang pinanggalingan, wala pong iba kung hindi ang Israel, na kung saan po ang Panginoong Hesukristo lumabas sa isa sa 12 angka ng Israel o sa angka ng Huda. At alam po natin kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesukristo, talaga po namang hindi siya tinanggap. Kaya nga po, napasulat sa Biblia na siya po ay ipinako sa krus. Meron pong karunungan na ibig ng Panginoong Hesus mula sa kanyang kaharian sa langit, na ito po ay ipaliwanag sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. At para ito nga po ay ating maliwanagan ng puspusan, ang pinakasuheto po ay tungkol sa tinatawag na propeta. At kung bakit nga po ito ibinangon sa atin, sapagkat napakarami po. Ang Panginoong Hesus na rin ang nagsabi sa kanyang Mateo Kapitulo 24 at versikulo 5, "Marami ang magsisiparito sa inyo sa aking pangalan, at magsasabi ako ang Kristo. Magsipag-ingat kayo, sapagkat ililigaw nila ang marami." Sa huling araw na ito, 2016, marami po talaga ang nagsulputan, naglitawan na mga bulaang Kristo. Nang ibig lamang sabihin, marami ang mga bulaang propeta, bulaang mangangaral, bulaang iglesia, bulaang mga relihiyon, na magsisipagsabi, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nariyan ang Kristo, naroon ang Kristo. Ang wika pa man din sa Mateo 24, kung babasahin ninyo lahat ng mga talata, ang mga palatanda ang iniwanan sa atin ng Panginoong Hesukristo, wag daw po natin silang paniwalaan, sapagkat sila nga po ay mga bulaang propeta. Kung kami po ang inyong tatanungin, ako, si kapatid na Prospero na kasama ko sa pangangaral, at ang aming mga magulang, kami po nung araw napasama sa mga relihiyon na mga bulaang propeta. Meron pa nga po kaming nasamahan Darating na raw ang Kristo 2001. Unang-unang araw daw po ng Enero, madaling araw, 2001. 2016 na po. At hanggang ngayon nga po, wala pang nangyayari. Kaya naman, yun ay pagpapahayag sa amin ng Panginoong Hesus na yung mga iglesyang yaon, ang kanilang mga obispo, ang kanilang mga mangangaral ay puro sinungaling at hindi po nagsasabi ng katotohanan. At yan ay pinatunayan sa amin ng Panginoon kung ano na nga ang nangyari at nangyayari pa rin ang mga kaguluhan diyan sa mga iglesyang iyan. Nahula ng hula, ngunit hindi naman nagaganap. Ngayon, ang atin pong itatanong, yayamang ang pinakasuheto ay tungkol sa isang propeta. Ano po baga ang kahulugan ng salitang propeta? Ayon po sa mga banal na kasulatan, buksan po natin ang sinasabi ng tinatawag na online encyclopedia about the word prophet. At ito po ay biblical. Yayamang tayo po ay tinuruan, sa Biblia natin kukuhanin ang ating mga katanungan na hinihingi sa Diyos. 34:16 ng Isayas, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan. Una na nga po sa matandang tipan. Isa man ay hindi mangangailangan, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. At dito po sa Biblia, masusumpungan natin ang kasagutan, ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, through the online encyclopedia, pag binabanggit po yung online, ibig pong sabihin sa pamamagitan ng internet.
At ang internet, ito nga po ang katuparan ng hula ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Daniel, Kapitulo 12, versikulo 4, Daniel, isarado mo ang aklat at iyong tatakan. Sa huling araw, ang karunungan ay tatakbo ng paruot parito, ang karunungan o kaalaman ay lalago. Ito nga pong internet. Sa pamamagitan po ng mga satellite sa kalawakan, lahat po ng tao ay nakakakita ng tinatawag na kasagutan sa mga katanungan. Ito po ang tinatawag na IT o Information Technology. At ang ibig po ng Diyos, ang karunungan ito gamitin natin sa pagsasaliksik ng mga karunungan ng Diyos. Kaya nga po babasahin natin sa Online Bible Encyclopedia, what is the meaning of prophet? The prophet proclaimed the message given to him as the seers beheld the visions of God. Ang isang propeta, siyang nagsasaysay ng tinatawag na pananaw. Meron siyang nakita, beheld the vision of God. Yung tinatawag na wika nga, nakita niya na nanggaling sa Diyos. Thus, a prophet was a spokesman for God. At ang isang propeta, tagapagsalita ng Diyos. Hindi ko na po babasahin sa aklat ng mga bilang 12, 6 at 8. At gayon din sa Ezekiel, Kapitulo 7, versikulo 1, a prophet was a spokesman for God. Ang isang propeta, ang tagapagsalita, speaker nino ng Diyos. He is the mouth of God. He speaks to men. Ang propeta, bibig ng Diyos na nagsasalita sa mga tao. Jeremias 1:9 at Isaiah 51:16. And hence, what the prophet says is not of man, but of God. Kaya nga, ang sinasalita ng tunay na propeta, ang ibig sabihin, hindi salita ng tao, kung hindi mga salita ng Diyos. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21. Mga tagapakinig at mga magulang. Kaya naman sa ating pag-aaral, ay naliwanagan na po natin, napakarami pong paliwanag para wag po tayong masyadong humaba. Sukat na ating maalaman kung ano ang ibig sabihin ng salitang propeta. Ang propeta po, tagapagbantay. Ang propeta po, tagasalita ng Diyos, utusan ng Diyos, mensahero ng Diyos, para sabihin ang nais ng Diyos na ipaliwanag sa tao, para po ang tao sumunod sa Diyos at matakot sa Diyos. Ngayon, meron po bang ibang uri ng propeta, bukod sa propeta na galing sa Diyos o tunay na propeta? Meron bang mababasa tayo sa Biblia na mga bulaang propeta, katulad nga po ng bulaang Kristo, na sinabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5? Buksan po natin ang aklat ni Propeta Josue sa kanyang 13:22. Ganito po ang sinasabi. At tinatawag din naman na Kosem is called a Kosem in Hebrew. Kung babasahin po ninyo sa English na pinanggalingan. Meaning a diviner. A word used only of a false prophet. Sa Magadwit, meron pong tinatawag na sa Bibliang English, Kosem. Na ano ang Kosem? Ito po ang manghuhula. Na ito, ikinakapit sa tinatawag na isang bulaang propeta. Sa Makatwid, may bulaang propeta na ang kanyang pangalan sa Ebreo ay Balaam. Si Balaam. Kaya nga, ating basahin sa Tagalog para lubos tayong maliwanagan. Josue, Kapitulo 13, versikulo 22. Si Balaam man na anak ni Beur na manghuhula
pinatay ng mga anak ni Israel ng tabak sa gitna ng nalabi sa kanila na nangapatay. Sa makatwid, si Balaam ay isang manghuhula, a diviner. Anak siya ni Beor. At kapag ikinakapit sa isang tao yung pangalang Balaam, it is a diviner o manghuhula, pero bulaan. Pinatay. Pinatay ng mga anak ni Israel o ng mga anak ng Diyos. Ano po baga? At bakit pinapatay, sang-ayon sa Biblia, ang mga katulad ni Balaam o mga manghuhula? Ano po baga ang mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos sa bansa ng Israel tungkol sa mga bulaang mga propeta o false prophet? Sa Deuteronomio 18:21, kung iyong sasabihin sa iyong puso, papaanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Ito pong pagkakataong ito sa Deuteronomio, alam natin ang ibig sabihin ng Deuteronomio. Deuteronomy sa Ingles, repetitions of the commandment of God. Ang pagkakataong ito, bago sila pumasok sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, ipinag-utos kay Moses na basahin uli at basahin paulit-ulit ang mga kautusan niya na kanilang gaganapin pagpasok nila sa bayan ng kanilang mga kaaway na binubukala ng pulot at ng gata, sapagkat ayaw ng Diyos na sila'y makibahagi sa mga Kanaanito, Canaanites, na marami po silang mga salit-saling sabi at marami po sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga nagalit ang Diyos sa mga orihinal na may-ari sa lupain ng Kanaan, nilupig ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita at ibinigay sa mga Israelita. Ang wika ng mga Israelita, bago sila pumasok sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, paano namin malalaman ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Na dito po, ipinakikilala ng mga Israelita, nagtatanong sila kay Moses, paano ba namin makikita ang bulaang manghuhula o ang mga katulad ni Balaam? Ito po ang isinagot ng Panginoon Diyos. Ipinasulat kay Moses, 18:20 ng Deuteronomio. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang salitain o magsalita sa pangalan man ng ibang Diyos, papatayin nga ang propetang yaon. Ayan. Kaya nga po pinatay si Balaam ng mga anak ng Diyos, sapagkat ito ang utos ng Diyos kay Moses. Kapag ang isang propeta nagsalita ng isang bagay na may kapalaluan, hindi nangyari, sinalita sa aking pangalan, ginamit ang pangalan ng Diyos o ginamit man ang pangalan ng ibang mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, ang daming nanguhula ngayon sa huling araw. Humula si Mama Mary. Noong 1960, alam ko, sumulat daw ang Mama Mary, magugunaw na raw ang mundo. Marami pong nagpakamatay noon. Hindi po nangyari. Papatayin ang mga manghuhulang iyon. At sa 18:22, pagka ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi niya, hindi nangyari o sumunod na mangyari, hindi po sinalita ng Panginoon ang bagay na yon, ang propetang yon nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan sila. Ang ibig sabihin, huwag kayong maniniwala sa kanilang mga hula na hindi nangyayari. Kamukha yung pinanggalingan naming iglesia nung araw sa Pilipinas. Darating na raw ang araw ng paghuhukom 2001. 2001, unang araw ng Enero, madaling araw, darating na raw ang Kristo. Sa takot naman, nitong mga naiwan namin doon na nagpakapanatiko, isipin ninyong meron pa silang sinasabi na 1990. O kung hindi ako nagkakamali, yun daw ang tinatawag na paglikas. Bago dumating ang 2001, meron pa silang paglikas. Wala silang ginawa kundi manalangin araw at gabi, hinihintay nila ikalawang pagparito 2001. Meron pa raw paglikas. Natapos na po ang 1990, ang 2001, 2015 o 16 na tayo.
Anong ibig sabihin nun? Huwag nating katakutan. Huwag nating paniwalaan. At kumbaga, ang panahon sa huling araw, tulad na naroon pa tayo sa mga batas ng 2 tapyas na bato, mga kapatid, papatayin yung mga ministro na yon, yung mga obispo na yon, yung mga miyembro ng mga iglesyang iyon ay mga tinatawag na mga laban sa katotohanan, ng hula, nagsalita, ng hindi galing sa Diyos, ng hula na may kahambugan. Utos ng Diyos sa mga Israelita, pagpapatayin. Magpasalamat tayo. Nagkatawan tao ang Diyos. Binago ang 2 tapyas na bato. Itinuro sa atin ang batas sa Espiritu na tayo mag-ibigan at magpatawaran. Mga kapatid, ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa atin, hindi tayo papatay ng ating kapwa-tao nang dahil lang sa hula. Kung sila man manghuhula at hindi nangyayari, lumabas tayo sa kanila. Ang utos ng Diyos sa Apokalipsis 18:4, magsilabas tayo sa kanila, bayan ko, ang wika ng Panginoon. Para wag tayong madamay sa kanilang hatol, sa kanilang mga sumpa. Kaya inilabas po kami ng Diyos. Diyan sa iglesia na yan, na humula 2001, katapusan na ng sanglibutan. Ngayon, ang ikalawang tanong po natin, ayon po sa mga banal na kasulatan pa man din, ano po baga ang banal na dahilan at ang Diyos ay nagtatayo ng kanyang, makinig kayo, kanyang sariling mga propeta, yung mga tunay na propeta na galing sa Diyos. At itinatayo niya sa gitna ng kanyang sariling bayan. Makinig tayo. Hindi lahat ng bayan pinagsusuguan ng Diyos ng propeta na galing sa kanya. Na kung liliwanagin, hindi lahat ng iglesia, hindi lahat ng tinatawag na nagsasabing, I love the Lord, we love the Lord, hallelujah, Jesus Christ, amen. Hindi lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo pinasusuguan ng tunay na propeta. Meron po siyang sariling bayan. At alam po natin yan. Yan po ang bansa ng Israel. Hindi sa lahat ng mga bansa sa lupa. Hindi sa lahat ng mga iglesia ang ibig sabihin. Bakit nga po? Ang Diyos nagsusugo ng mga tunay na propeta. At ano po ang pananagutan ng mga tunay na propeta sa harap ng Diyos? Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 17. Ito po ang pagsusugo kay Ezekiel. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Bakit po nagsusugo ang Diyos ng mga tunay na propeta sa kanyang sariling bayan na Israel? Para magkaroon ng bantay. Saan? Sa sangbahayan ni Israel. Hindi po sa sangbahayan ng iglesyang kinagisnan. Hindi po sa sambahayan ng iglesia ng mga tao. Hindi po sa tinatawag na sangbahayan na kung kani-kaninong pangalan tinatawag, mga protestante, mga baptist, mga trinity. Hindi po. Mga magulang at mga kapatid, sa bahay lamang ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig. Ezekiel, at ipagpauna mo sa kanila sa ganang akin, na kung liliwanagin, sabihin mo sa kanila, Israel, sabihin mo sa kanila, Ezekiel, sa mga Israelita, sabihin mo, ipagpauna mo. Ano ang sasabihin? 3:18, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya. Ezekiel, sabihin mo, ipagpauna mo sa aking bayang Israel, na kapag ang isang masama hindi mo pinagbilinan o pinagpaunahan, walang pagsalang mamamatay. Pag hindi mo pinaalalahanan, halimbawa, sa bayan ng Israel noong panahon na yon, may mga pumapatay na rin ng tao, may mga nanggagahasa na rin, may mga nagsusugal, may mga sumasamba sa mga larawan, alam natin yan. Ezekiel, inilagay kitang bantay, pagpaunawan mo. Ibig sabihin, sawayin mo ang masama. Pagka hindi mo sinaway, mamamatayan. Kapag hindi ka nagsalita upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ano ang obligasyon? Ano ang pananagutan ni Ezekiel bilang bantay sa mga anak ng Diyos? Ang kanilang dugo
sisiyasatin ko sa iyong kamay. Napakalaki pong responsibilidad ng isang tunay na propeta. Kapag ang isang propetang galing sa Diyos ay hindi nagpaalaala ng mga kasamaan ng mga anak ng Diyos. Lalo na nga sa huling araw na ito, wag naman kayong magagalit. Talaga pong karumal-dumal. Ang tinatawag na lalaki, sisiping, magpapakasal at mag-aasawa sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, huwag kayong magagalit. Ito po'y paninindiganan namin, ito po'y aming ikakamatay, ngunit ito ang katotohanan. Karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Talaga pong ang mga sumisiping sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, talaga pong hindi pagkakalooban ng Diyos ng buhay ang mga iyan. Bagaman buhay ang mga iyan, nakatitiyak po yan. Sila po'y hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Mga tagapakinig. Ito po'y ibinabangon ng Diyos sapagkat ito po ang siyang nakikita natin, napapanahon, na merong mga mangangaral. Lalo na ngayon, nalalaman natin isang kilala, tanyag, napakamayamang boksingero. Nakakandidato. Pagkatapos nagsalita siya, binasa niya sa Biblia na ang mga sumisiping sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, parang hayop. Totoo po yun. Nang siya po mapagsabihan na nagalit sa kanya at hindi siya iboboto, agad siyang bumalikwas at nagsabi, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin, pinagpahalagahan niya yung boto ng mga taong inaasahan niyang boboto sa kanya. Nalimutan niya, mga kapatid, na yung sinalita niya, salita ng Diyos, at ito ang katungkulan niya kung siya isang tunay na propeta. Ang nangyari nga, inalis niya, kinalimutan niya, tinalikuran niya yung salita ng Diyos, bumalikwas siya alang-alang sa boto ng mga tao sapagkat eleksyon sa taong ito, sa aba ng iyong kaluluwa. Sa 3:19 pa man din, ganito po ang sinasabi sa pamamagitan po ni Propeta Ezekiel, gayon man, kung iyong pagpaunahan ang masama, halimbawa na nga, yung mga bakla, yung mga magnanakaw, mamamatay tao, yung mga durugista, pinagsabihan mo. Kung ikaw ay nagsasabing propeta ka na galing sa Diyos, pinagsabihan mo. Ito ang utos ng Diyos. Huwag kayong sisiping sa kapwa lalaki. Huwag kayong maglalasing. Huwag kayong papatay. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapitbahay. Gayon man kung iyong pagpaunawaan ang masama pagsabihan at siya ay hindi humiwalay sa kanyang kasamaan, nagpatuloy pa rin. O sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Kung ano, pinanindiganan mo na masama ang ginagawa ng mga baklat, mga tomboy. Huwag kayong magagalit. Ito ang salita ng Diyos. Susumpain kayo sa impyerno. Patayin na ninyo kami, saktan na ninyo kami, idemanda ninyo kami, ipakulong ninyo kami, kamuhian ninyo kami, wala kaming magagawa. Yan ang nakasulat sa Biblia. At yan ang salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit mayroong tinatawag na mga propeta, taga-pagsalita, taga-saway, para ang tao ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Totoo ba yan? 3:21 din ng Ezekiel. Gayon man, kung iyong ipinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkasala, siya ay walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya ay nahikayat mo at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ngayon, kung ang tao, pinagpaunahan natin, pinangaralan natin, at ang tao'y nanatili sa katwiran na ipinangaral natin sa Kanya na nanggaling sa Diyos, iniligtas natin ang ating mga kaluluwa. Mga tagapakinig. At kung ang tao nga, pinangaralan naman natin, nanatili sa kasalanan, wala na tayong magagawa. Ligtas din ang aking kaluluwa o ang ating mga kaluluwa ng tunay na propeta, yung nagkamali pagkatapos na pakinggan ang mga pangangaral natin galing sa Diyos at hindi nakinig, sila na po ang haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi sisiya sa atin sa ating mga kamay. Ano ang higit
mga kapatid, na ipinakikilala ng banal na kasulatan na naging pagsama ng kanya mismong sa sariling bansa na Israel. Ayon po sa kasaysayan ng Biblia, lalo na nga ng kapanahunan ng mga hari, na ang bayan ng Israel pinagpala na ng Diyos. Malao nang sila'y naroon sa Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata, na sila'y pinamamahalaan personal ng Diyos sa pamamagitan ng mga propetang isinusugo sa kanila na katulad po ni Propeta Samuel. Dadapot dumating ang kapanahunan, ang Israel sangayon sa kasaysayan, humingi ng sarili nilang hari, sapagkat nagsawa sila sa tinatawag na pakikinig sa mga propetang kamuka ni Propeta Samuel. Ang mga sinasabi ni Samuel puro laban sa kanilang nasa at kahangarin Kaya nga po ng panahon ng paghahari, humigit kumulang mga 700 taon hanggang mga 500 taon na sila po ay pinamamahalaan ng Diyos. Ngunit, nang humingi sila ng sariling hari, alam natin ang unang naging hari, ang haring si Saul, na sinundan ni haring si David, ni Solomon at ng mga naghali-haliling mga hari. Ano po ang napakasama na nagawa ng bayan ng Diyos na Israel mismo, sangayon po sa mga tala ng kasaysayan. At ano ang ginawa ng Diyos sa pagsama ng kanyang sariling bansa? Ito po, basahin natin Jeremias 3:14. Ang wika ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Nalalaman natin si Jeremias, propeta, itinayo ng Diyos sa kapanahunan nga po na magpapasimula na ang bansa ng Israel sa pamamahala ng ibang mga tagapamahala na itinayo ng mga hari, magmula kay Haring Saul at sa mga naghali-haliling mga hari. Anong ginawa ng bansa ng Israel? 3:14, ito ang salita ng Diyos. Ipinasulat kay Jeremias, isinigaw sa kanyang sariling bansa. Kayo, 3:14, kayo, bansa ng Israel, manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon. Salita po ng Diyos yan. Tinatawagan ng pansin ang kanyang sariling bansa na Israel kapanahon ng marangyang-marangya, makapangyarihan at tinitingala na ang bansa ng Israel sa gitnang silangan. Manumbalik kayo. Bakit? Tumatalikod ang aking mga anak, sabi ng Panginoon. Ano pa ang kanyang sinasabi? Sapagkat ako, ang Diyos, asawa mo. Ito po. Manumbalik kayo. Sigaw ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias na bantay, itinayo ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Manumbalik kayo, tumalikod kayo sa akin. Ako ang inyong asawa. At kukuha ako sa inyo ng isa sa bayan at 2 sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Manumbalik kayo sa akin. Ang kinukuha natin dito, yung paninibugho ng ating Panginoon Diyos sa kanyang sariling bansa na tumalikod sa kanya. Manumbalik kayo sa akin, ako ang asawa ninyo. Ano bang ginawa ng bansa ng Israel, mga kapatid? Alam natin ang 2 tapyas na bato na una-unay ipinagutos ng Diyos kay Moses na ito ang gagawin nilang saligang batas. Ito ang kanilang susundin. Sa 2 tapyas na bato, 10 kautusan. Ang mga unang kautusan, Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Unang utos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang anyo, wangis o larawan man ng nasa langit, nasa lupa at ng sa ilalim ng tubig. Huwag ninyo silang paglilingkuran. Yung mga larawan
na inukit ninyo sa bato, huwag ninyong paglilingkuran. Paano bang paglilingkod na ginagawa ng mga tao sa ngayon, sa huling araw na ito, sa mga Diyos-Diyosa na yan, o mga larawan na yan, pinagpoprosesyon. Binibigyan ng, tinuturukan ng kandila, nilalagyan ng mga bulaklak. Pinauusukan ng insenso, binubulungan, niluluhuran. Huwag ninyo silang paglilingkuran, niyuyukuran man. Bakit? Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. Ang wika ng Diyos sa 3:14 o 3:14 ng Jeremias, manumbali kayo. O tubatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Sipin ninyo yan? Ang Panginoon Diyos, asawa natin. Kung ang ating mga ginagawa, mga gawa na hindi sumusuway sa mga kautusan ng Diyos, tulad na nga sa 2 tapyas na bato, unang utos, huwag tayong gagawa. Mga kapatid, ng ibang Diyos, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos kung hindi tayo naglilingkod sa ibang Diyos, lalo na nga sa mga inukit ng kamay, sa mga larawan, sa iba't ibang mga Diyos-Diyusan, asawa tayo ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, ano sinasabi ng Diyos bilang asawa ng kanyang bansa ng Israel, kung itutuloy ninyo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, sapagkat akong Panginoon, ninyong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, seloso. Kaya nga sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin. Ako ang inyong asawa. Ano bang ginawa ng bansa ng Israel? Katulad sa isang lalaki o isang babae, taksil sa kanyang tunay na asawa, sumama sa ibang Diyos, sumama sa mga tinatawag ng mga Diyos-Diyusan, naglingkod sa mga larawan, na yan ang ginagawa ng halos lahat ng mga reliyon sa balat ng lupa. Meron silang kanilang larawan, Diyos-Diyusan, yung tinatawag na icon. Yun ang kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. Ang Diyos, selosong asawa. At sa kanyang pagiging seloso, dinadalaw ko ang mga napupuot sa akin. Dinadalaw ko ang mga magulang. Paano dinadalaw ng Diyos ang mga nagtataksil sa Kanya? Hanggang sa kanilang 3 at 4 na sali ng kanilang mga anak o ng kanilang mga lahi. Sa pagseselos ng Diyos dahil sumama kayo sa ibang asawa, ang ibig lang sabihin, sa ibang relihiyon, sa ibang espiritu, sa ibang Diyos, dadalawin ko kayo ng sumpa. Mga tagapakinig, sa inyong 3 at 4 na sali ng inyong mga anak o ng inyong mga lahi. At ang sabi pa ng Panginoon, manumbali kayo sa akin. Malakyas 3:7, pati si Propeta Malakyas, isinuguri ng Diyos sa kanyang sariling bayan para manumbalik sa Kanya. At ako'y manunumbalik sa inyo. At kung makapanumbalik na ang mga anak ng Diyos, Jeremias 3:15, ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang sariling bansa, sa kanyang sariling bayan? Bibigyan ko kayo ng mga pastor. Ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at ng mga unawa. Kung manunumbalik tayo sa Diyos, bibigyan tayo ng pastor, nakakandili sa atin, para magkaroon tayo ng kaunawaan, para magkaroon tayo ng kaalaman kung papaano tayo mabubuhay sa lubos na katwiran, na ito ang kalooban ng Diyos. Ang wika sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, ang lahat ng bagay ay narinig. Matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Dadapwat ng kapanahunan nga po ng mga hari, napakalupit po ang ginawa ng mga anak ng Diyos. Hindi ko na po sasabihin, babasahin pa. Papaala-ala ko na lamang sa inyo ang nangyari. Ayon po kay Propeta Jeremias 7:13 hanggang 12. Ang wika ng Panginoon Diyos, Jeremias, huwag mo nang ipanalangin ang bayang ito. Ang tanong ni Jeremias, Panginoon, bakit hindi mo ibig na ako'y mamagitan sa kanila? Hindi mo ba nakikita ang kanilang ginagawa sa mga lansangan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem?
Ang mga lalaki namumulot ang mga batay namumulot ng kahoy. At ang mga ama naghahanda ng apoy, pamparikit ang kanilang mga babae o ang kanilang mga ina, nagmamasa ng tinapay at naghahanda ng inumin para ihandog nila sa reyna ng langit. Napakasama po, pinakamasamang kasalanan. Hindi maipapanalangin ng sino man. Alin? Kahit na ng mga propetang sugo ng Diyos. Jeremias, huwag mong ipanalangin. Sumasamba sa mga larawan. Ayan po, basahin ninyo. Jeremias, kapitulo, ang wika sa atin 7:13 hanggang 21. Kayo naman ang magbasa. Kaya napakasama po. Mga tagapakinig po namin. At ito pong responsibilidad ng tunay na mga ngaral ng Diyos, kailangan panindiganan yan. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pag binasa po namin at hindi nyo tinanggap, bahala kayo sa buhay nyo. Buhay ninyo yan. Mga ginagalang na mga magulang at mga kapatid. Ngayon, ang itatanong po natin ay ito, sino po baga ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias 3:15? Bibigyan ko kayo ng pastor o ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ang ibig sabihin, sino ang katuparan ng hulang ito na ipinag-utos ng Diyos kay Jeremias, isigaw mo sa Israel na tumalikod sa akin, gumawa ng reyna ng langit, naglingkod sa mga larawan. Sabihin mo, ibigyan ko kayo ng mga pastor na kakandili sa inyo at isusugo ko sa inyo o isusugo ng Diyos sa inyo para matuto kayo, para matakot kayo, para makapanumbalik kayo sa Diyos. Mga kapatid, hayaan natin ang propetang si Moses ang sa atin ay magpaliwanag sa pagkakataong ito. Sapagkat panahon pa ni Moses, may binanggit na ang Diyos sa kanya tungkol sa propetang ito. Sino ito? Deuteronomio 18:17. Ito po, basahin natin. At sinabi ng Panginoon sa akin, nagsasalita si Moses, palilitawin sa iyo, sa Israel, ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, katulad ni Moses. Sa kanya kayo makikinig. Ito po isang tunay na propeta. At pag sinasabing tunay na propeta, hindi po ito magsisinungaling. Ituloy natin 18:18. Deuteronomio, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita, na kanyang sasalitain sa aking pangalan, sa pangalan ng Panginoon, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ang wika ni Propeta Moses, sinalita ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa aking bansa ng Israel, magtatayo ako sa gitna ng kanilang mga magulang ng isang propeta na katulad mo, Moses. Ilalagay ko ang aking mga salita sa kanya, at anumang aking ipag-uutos na kanyang salitain, ito'y dapat pakinggan at tanggapin ng mga Israelita. At kung ang sino man ay hindi tatanggapin sa kanyang salita na sinalita niya sa aking pangalan, ano ba pangalan ng Panginoon? D-I-O-S, Diyos. Amos 5:27. Ang pangalan ng Panginoon ay Diyos. Sa makatwid, ang propetang yaon na itatayo sa gitna ng bansa ng Israel, magsasalita sa pangalan ng Diyos. Sisiyasatin ko sa mga tao na hindi tumanggap sa mga salita ko na ipinag-utos kong salitain ng propetang yaon. Magkakasala. Ang ibig lamang sabihin, ang hindi tatanggap sa kanya. Ngayon, sino po baga ang propetang yaon na noon pa mang panahon ni Moses, ipinagpauna na ng Diyos na sinabi, bibigyan niya ng
isang pastor, o isang tagatingin, isang taga-subaybay, na tinatawag din naman na propeta, na pagdating niya sa kanila, sa kanya na sila magsisipakinig. Pabayaan natin ang mga apostol ang magpaliwanag kung sino nga yung propetang hinulaan ni Moses 1,000 taon ang nakaraan bago nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo. Aklat ng mga Gawa, 3:22. Tunay na sinasabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. 3:23. Ang nagsasalita si Apostol Pedro. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon ay pupuksain o papatayin lubos sa gitna ng bayan. 3:20. Sino ang propetang iyon? Upang kanyang suguin. Sino? Ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. Amen. 1,000 taon bago nagkatawan tao at bago nagkaroon ng bagong tipan, magtatayo ang Diyos ng isang propeta na katulad ko sa gitna ninyo. Bakit gitna? 12 angkan ng Israel. Ang Huda nasa gitna. Mga kapatid, doon lumabas sa angkan ni Huda ang Panginoong Jesucristo upang kanyang suguin ang Kristo na si Jesus. Ayon sa aklat ng mga Gawa 3:23 at 3:24, oo, ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at mga nagsunod-sunod na mga propeta, sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman nagsipagsaysay rin naman tungkol sa araw na ito. Noong araw at oras na yon, nasalitain sa aklat ng mga Gawa, patunayan kung sino ang isinugo na ipinangako ng Diyos kay Moses na palilitawin sa gitna ng Israel. Yun po pinatunayan magmula kay Samuel hanggang naghali-haliling mga propeta. Pinatunayan na ang Kristong ito, ang Jesus na ito ang hinulaan na magiging pastor, magiging propeta sa kanya na makikinig ang mga tao o ang bansa ng Israel. Ano po ba naman ang pagkakaiba ng Panginoong Jesucristo bilang tunay na propeta at pastor ng ating mga kaluluwa doon sa ibang mga propeta? Napakarami po kasi. Napakaraming nagsasabi, I am Christ, we are Christ. O di ba? O Iglesia ni Cristo. Tapos si Cristo ay taong-tao lang. Yung obispo, yung hell. Simbahang Kinagistan, Vicarious Filii Dei, kahalili ni Cristo. Si Cristo sinipa at sila daw ang mga tunay na propeta. O di ba? O yung mga Jehovah, yung mga Seventh-day Adventist, yung iba't ibang klase ng mga reliyon. Hindi ba hula dito, hula dyan, kutakot-takot ang mga panguhula, darating na ika ang Kristo, araw na ng paghuhukom? Anong pagkakaiba ng propetang Panginoong Jesucristo sa mga mangangaral, mga obispo, mga sugong anghel, mga Vicarious Filii Dei, mga Doctors of Divinity, Theosophy and Letters ng mga Protestante ng iba't ibang mga relihiyon? Mateo 24:35. Pakinggan natin ang Panginoong Jesucristo kung anong pagkakaiba ng kanyang mga salita. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. O hindi ba totoo yan? Napakarami ng mga propeta, napakarami ng mga obispo, napakarami ng mga relihiyon. O banggitin mo na si Reverend Jones, Jim Jones. O hindi ba humula yan? Punta tayo sa Guyana. Malapit na ikalawang pagparito. O anong ginawa? Ipinahintulot sila ng Diyos. Mag-suicide sila. O nandyan pa yung heaven gates. O hindi ba? Darating na ika ang Panginoong Jesucristo. Ipasusundo tayo ng mga spaceship. Nabalitaan ba ninyo yun? Nangyari dito sa California? Mga kapatid, o ano nangyari? O hindi nag-suicide din? O nabalitaan natin? Itong iglesia daw ng Diyos ng kabanal-banalang Kristo Jesus ng kanilang obispo, most holy reverend. Anong ginawa? Darating na raw ang Kristo 2001. Hindi ba nabasa natin sa mga pahayagan? Babaero na, drug addict na, drug pusher pa.
Darating na raw ang Kristo 2001 at meron pa raw tinatawag na pagsalubong o yung tinatawag nila na paghihintay ng kung ilang taon bago 2001. O ano nangyari? Pinatay yung kanyang anak sa kanyang babae. Inanakan niya yung kanyang diakonisa. Pagkatapos yung bata, pinagsasaksak, inilagay pa sa metal cabinet. Ginawang sardinas. O hindi ba nabalita yan? Mga kapatid at mga magulang, at ang marami pang iba't ibang relihiyon na kung iisa-isahin ko, mauubusan tayo ng oras. Napakarami, yung mga sabadista. Noong 1800 pa, hula na ng hula. Bago ng bago, hindi naman nangyayari. Ang simbahang Katoliko, ilang ulit ang humulaya. At ang iba't iba pang mga relihiyo na itinayo ng mga tao o ng mga propeta nila. Anong sabi ng Panginoon? Ang tunay na propeta na galing sa Diyos, hinulaan ni Moses. Masisira ang langit, masisira ang lupa, ang aking salita, hindi masisila, hindi masisira. At lahat nga po ng sinasalita ng Panginoong Hesus, nagaganap at nangyayari hanggang sa mga kasalukuyang mga kapanahunan ito. At ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po namatay. Yung mga manghuhula na humula sa kani-kanilang iglesia na ikalawang pagparito, nangamatay na po ang karamihan sa kanila. Ang Panginoong Hesukristo ba may kamatayan? 28:20 ng aklat ni Mateo, narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po hanggang ngayon, ang Panginoong Hesukristo po ang aming pastor, ang aming obispo, mga kapatid at mga magulang. Wala pong kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Totoo ba yan? Sinabi nga po niya, ako'y sasa inyo hanggang katapusan ng sanglibutan. Ano ang katunayan? Nasa atin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Hesukristo, siya pa rin ang namiminuno sa atin, siya ang pastor, siya ang propeta ng ating mga kaluluwa. Unang Pedro 2:25, sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaliligaw, dadapwat ngayon ay nangagbalik kayo, kanino? Sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Wala po kami sa obispong tao. Inalis na po kami ng Diyos sa pagiging Katoliko. Inalis na po kami ng Diyos sa pagiging Iglesia ni Manalo. Inalis na po kami ng Diyos sa pagiging mga Protestante ng araw. Wala na po kaming kinikilalang leader. Wala po kaming kinikilalang tao. Maliban po sa aming Panginoong Hesukristo. Bakit sa Kanya lamang? Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kami po, ang Panginoong Hesukristo lang ang aming tagapangasiwa. Siya lamang ang tunay na propeta, pastor ng aming mga kaluluwa. Bakit? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Orihinal na iglesia ay tinayo anyo 32 ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang sariling katawan. Anong naroon sa kanyang katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? 1:14 ng Colosos, kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang huling katanungan po natin, bakit po sinasabi ng paksa? Lucas, mga kapatid at mga magulang, bakit sinasabi ng ating paksa sa aklat ng San Lucas na siya nating pinag-aaralan ngayon, Kapitulo 4, versikulo 24, ang wika sa ating paksa, mga kapatid, walang propeta sa kanyang sariling bayan, na kung liliwanagin lamang, sang-ayon po sa ating mga pag-aaral, walang propetang kinalulugdan o tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Kaya po hindi kami nagtataka. Matagal na po kaming nangangaral, pero bihirang-bihira po kaming makarinig sa mga kababayan naming mga Pilipino, kahit na sa aming mga kamag-anakan sa laman, na sila'y nalulugod, na sila'y natutuwa, na sila'y nagaganyak na makinig ng mga salita ng Diyos na nanggagaling sa amin ng mga Pilipino mula dito sa Los Angeles, California, na katawan ni Kristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang sinalita ng Panginoong Jesus. Lucas 4:24, walang dakilang propeta, walang mangangaral, walang propetang kinalulugdan sa kanyang sariling lupa.
Totoo po ba yan? Ano ba ang ginawa ng bansa ng Israel mismo sa kanilang Panginoon o sa kanilang guro na propetang hinulaan ni Moses na ititindig sa gitna ng Israel? Mateo 27:15. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian na ng mga gobernador na pawalan sa karamihan ang isang bilanggo na sino man ang kanyang ibigin. Ito po'y kasaysayan ng Israel ng kapanahunan ng Panginoong Jesucristo na ang mga gobernador, kamukha ni Pilato, meron silang araw ng pagpapatawad, yung tinatawag na Amnesty Day, na kung saan hinihiling ng gobernador, tagapanguna nila sa Israel, yung isang takdang araw na kapistahan na magpapalaya sila ng isang taong makasalanan. 27:16 hanggang 21 at 22 ng Mateo, mga kapatid. At ito'y meron nga ng panahong yung isang bantog na tinatawag na pusakal na ang pangalan ay Barabas, magnanakaw. Nang sila'y nangagkakatipon nga ay sinabi sa kanila ni Pilato, sino ang ibig ninyo na sa inyo'y aking pakawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? At ano ang sagot ng taong bayan? Ang wika ng taong bayan, mga magulang at mga kapatid, inudyukan ng mga pangunong saserdote, mga Israelita mismo, mga leader ng Israel, matatanda, at nang matatanda ang karamihan na hilingin nila kay Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Ayan nga po ang nangyari. At ito nga po ang katunayan, walang dakilang propeta nakalugod-lugod sa kanyang sariling bayan, maging ang Panginoong Jesucristo. Ano ang ginawa nila? 27:26 ng Mateo rin, nang magkagay pinawalan nila si Barabas, si Kristo, si Jesus, hinampas, ibinigay upang ipako sa krus. Aklat ng mga Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. At sa 3:14, aklat ng mga Gawa rin, inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito, si Kristo, at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. 3:15, pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. Sa makatwid baga, mga kapatid, inihalal nila, ibinuto nila. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ayan, Mayo 2016, eleksyon na naman sa Pilipinas. Mga tagapakinig po namin, kumbaga sa kapanahonan natin ngayon sa Pilipinas, tinatanong tayo ng tinatawag na wika nga kapasyahan. Sino ang gusto ninyong iboto? Yung mga pusakal na magnanakaw? Mamamatay tao? Mga walang takot sa Diyos? Pakawalan ninyo si Barabas. Iboboto ng mga tao kung sino yung masasama. Mamamatay tao. Mga kapatid, mga magnanakaw tulad ni Barabas. Patayin ninyo ang Kristo, ipako ninyo sa krus, huwag ninyong iboto ang mga matuwid na mga tao, ang ibig lamang sabihin. Kaya nga, sa araw po ng Huwebes na ito, mga kapatid, tinuruan tayo ng Panginoong Hesus. Talaga pong ang mga banal, ang mga nagpapakatuwid, tinatanggihan ng kanyang sariling mga kababayan. Kaya kami man dito, hindi kami nangangaral para samahan ninyo kami, para matuwa kayo sa amin, dahil marahil sasabihin ninyong kami nakakaawa naman. Wala namang kakampi, sila kapatid na Cirilo at kapatid na Prospero. Kakaunti sila, hindi sila dumadami sa bilang. Hindi namin kailangan ng boto ninyo. Hindi kami nangangaral para maging celebrity o kaawaan ninyo, kahawagan ninyo, samahan ninyo. Tinuturuan namin kayo kung ano ang katotohanan. Walang dakilang propeta. Nakalugod-lugod sa kanyang sariling bayan, ang Panginoong Jesucristo man tinanggihan, ipako sa krus. Pakawalan ninyo si Barabas na magnanakaw, pusakal, na mamamatay tao. Mga kapatid, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At bago po tayo mag-iwahiwalay, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig,
walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, sa ating mga magkakaibigan, at sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kapayapaan ang sumaatin mga kapatid.